Hello, hello, hello! Doc Bryce here! Mataas bang sugar ninyo? May diabetes ba kayo? Pre-diabetes ba kayo? Or hindi nyo alam? Kailangan nang magpa-check. Kasi lahat po tayo pwede. Lalo na kung ang inyong lifestyle are eating high sugar food, drinks, processed food. Every 3 months, check kayo ng inyong sugar, HbA1c, FBS. Siyempre, include nyo na rin mga uric acid, BUN CREA. Why? Bakit? Para malaman natin kung meron kayong mga problems sa kidney, sa liver. Okay? So, before I continue, please share this live. Baka mamaya, meron matutunan yung mga, halimbawa, first time lang nagkaroon ng diabetes. O ba, iinom ka ba ng gamot? Nako. Kung ako yan, ayusin ko na ang kinakain ko. Eventually, magno-normalize yung sugar na yan. Okay? So, mahalaga, change your lifestyle. Change what you eat. Focus more on home-cooked meal. No processed, no sugar food, sugar drink. Out na yan mga pagkain sa labas. Okay? So, diabetic complications. There are so many complications kapag mataas na ang sugar ninyo. Kadalasan, ang alam natin, ay, mataas ang sugar ko. Iinom na lang ako ng gamot. Okay. Ang problem, hindi nyo binago yung lifestyle nyo. Still sedentary, still eating the usual high carbs, processed sugar. Syempre, favorite. Ang sarap. Okay? So, gagawin natin. Isa-isayin natin itong mga komplikasyon at baka meron na kayo niyan. Kaya i-share nyo na sa mga kaibigan ninyo. Or mga kapamilya, mga mahal nyo sa buhay. Okay? Number 1, blindness. So, umpisa, nanlalabo ang mata, tapos, eventually, nagkakaroon ng panghihina ng paningin. So, yan yung tinatawag nating diabetic retinopathy. Okay? So, wag na nating hintayin. Mabulag tayo. Okay? Another is stroke. Okay? Tandaan po ninyo, ha? If you are having diabetes for long time, halimbawa sa decades na, 10 years, 2 decades, 20 years, 3 decades, 30 years, eto ha, kahit normal ang BP nyo, pwede kayo ma-stroke. Why? Because of your diabetes. Complication yan. Okay? You can also acquire heart attack. Naku, atakin ka sa puso. Kaya, please, control your sugar. Lessen your medication. Basta mahalaga, nakokontrol na natin ang sugar natin. Okay? Ano pa? Dumadami ng mga nagda-dialysis, ha? Dialysis. Okay? CKD. So, if tumataas ang creatinine ninyo, ang BUN ninyo, this is the right time. Mag-ayos-ayos na kayo. Kung hindi, palala yan ang palala. Yung iba, isang patient ko, July, nasa 200 ang CREA. Pagdating ng October, naging 300. Okay? Pagdating ng January, naging 500. Pataas siya ng pataas. Every 3 months, nag-i-increase. Dapat pala, nung umpisa na nagtumataas na ang CREA niyo or BUN, you need to change your lifestyle agad. Why? Bakit? Kasi kung papabayaan nyo lang yan, pataas ng pataas ang CREA, pataas ng pataas ang BUN ninyo, eventually, okay, sasabihan na kayo, magpatanim na ng
fistula. Kasi pwede na po kayo anytime ma-dialysis. Naku po, naku po, naku po. Okay? Yan yung iiwasan natin. Quality of life, please. Paano pagiging quality of life, no? Kung nagda-dialysis na tayo. Okay? Pero dun sa mga nagda-dialysis, ayusin pa rin natin ang lifestyle natin. Kailangan natin, protektahan pa rin natin yung ating katawan. Hindi ma-damage lalo. Okay? Kahit na nagda-dialysis po tayo, may ano pa rin, may paraan. Ayusin pa rin natin ang mga food. Kaya yung mga creatinine ninyo, mga BUN ninyo, kung nasa maganda pa, although elevated, slightly lang, maayos pa niyan. Baka naman dehydrated kayo. Ayusin nyo na yung kinakain niyo. Matulog na maaga. Huwag magpuhukuyat. Kasi pagka pinabayaan ninyo ang inyong katawan, ang inyong kidney, ang inyong sugar, hinayaan nyo na lang. Okay? Ang mangyayari dyan, madadamage ang kidney, eventually dialysis tayo. 3 times a week dialysis. Ang isang nagda-dialysis, pwede pong common na yan, inaatake sa puso. Okay? So, kadalasan yan yung complication. Kahit na nagda-dialysis, biglang inaatake sa habang dinadialysis, no? So, we need to focus more on our health, on what we eat. Okay? Ayan. Okay. So, another complication will be diabetic neuropathy. Ito yung mga tumutusok-tusok sa ating mga paa. Ayan. Minsan, hindi nyo maramdaman ng paa. Madalas, napakasakit pagka inapak. So, another complication yan. Other complication is amputation. Napuputol ang paa. Masugatan man yan, no? Nangingitim agad, nabubulok. So, pagka nabubulok, ang advice niyan, amputation. So, if you really love your life, okay, iwasan natin tong complication. Control your sugar, seek help, i-address natin to. Kaya yan. Habang may buhay, may pag-asa. Huwag nating hayaan na may medication. No. Huwag na nating isipin yan. Kailangan gumawa tayo ng paraan na itong medication, tulong siya. Kasi, kung hindi nyo pa rin binabago ang inyong lifestyle, yung mga kinakain ninyo, no? Pag hindi nyo pa rin binabago yan, kahit may medication po kayo, lalo lang lumalala ang sugar nyo, ang diabetes niyo. So, every time you visit your doctor, dinadagdagan at dinadagdagan ng medication until nag-i-insulin na kayo. Okay? So, costly. Tapos, pagka tinamaan kayo ng mga complication, more costly. Maintenance, costly. Okay? Pero pag binago nyo ang lifestyle niyo, wow! Alam nyo yung nababawasan yung medication? Aba, importante yun. Ito yung lowest possible na ma-decrease ang medication. Lowest possible. Kasi pagka napababa ninyo ang mga medication, yung side effect ng drugs na yan, di ba? Malilesen ng malilesen. So, ang tulong na lang natin gagawin sa ating katawan. Eat real foods, nutrient-dense, focus lang kayo sa home-cooked meal, iwas sa labas, iwas kumain sa labas. You need really to focus on your health first. And then, tingnan natin kung nagre-recover ang iyong katawan. Once na mag-recover ang iyong katawan, unti-unti, ang dami ko mga patient, from insulin high as this, na lower natin. Until such time, natatanggalan na sila. Okay? Nag-i-improve ang sugar.
Ako, naniniwala ako dyan, mag-i-improve ang sugar ninyo pag binago niya ang inyong lifestyle. Kaya, focus kayo. You need to have a right mindset. Ano ba ang goal ninyo? Ano ba ang purpose ninyo? Gusto nyo ba ng quality of life? Then you need to start now. Huwag na nating pabayaan ang ating sarili. Tanggalin na natin ang cravings. Paano natin matatanggal ang cravings? Tanggalin nyo ang sugar, tanggalin nyo ang mga high carbs, processed food. Definitely, yung cravings nyo mawawala. Pag nawala ang cravings, ayun. Ba? Pag fasting kayo, start lang sa 12 hours, listen to your body. Pag nag-improve, yung doktor nyo mismo magbabawas ng medication. Lalo na kung palaging normal ang inyong sugar. Okay? So, eventually, quality of life makukuha ninyo. These are the complications. Blindness, stroke, heart attack, kidney disease, nagdadialysis, amputation, no? Diabetic neuropathy. Yan yung mga complication na iiwasan talaga natin. Okay? Sa kasamang palad, pataas ng pataas ang may diabetes kasi yung iba hindi nagpapakonsulta. Okay? Natatakot. Kailangan niyo yung harapin, no? Kung may mga nararamdaman na kayo, magpa-laboratory para malaman natin, makita natin kung ano yung aayusin. Tulong yan, ha? Tulong. Ang gamutin natin, ang katawan. Yung laboratory, papel, tulong sa kung gaano kalala ang iyong sakit. Ang gagamutin natin, tao. Hindi natin gagamutin papel. So, kailangan magko-coincides yung resulta dun sa health ninyo. Okay? So, please share this live para naman makapagtanong sila. Okay? This is the right time to ask questions. Pero, kita-kita po tayo. Oy, malapit na. January 25. Ilang araw na lang. 4 days na lang. Second Northern Mindanao Low Carb Conference, Rosario Arcade, Dinkatkay, Cagayan de Oro. Samahan niyo ako doon, mag-register. Okay? Puntahan niyo ako. Dalhin ninyo ang inyong mga laboratory. Mag-free consultation po si Doc Brian. Okay? So, let's see kung may mga questions dito. Okay? May anaphylaxis po ako. Ako po. Pagka may anaphylaxis shock, ina-admit po yan. So, ang tawag na po dyan is allergy. Okay? Kung may allergy, much better talagang low carb. Why? Ang low carb, tinatanggal namin ang processed food. Kasi ang most common cause ng allergy sa atin is processed food, junk foods. Okay? Yan. So, pwedeng-pwede po kayo mag-low carb. Yes, pwedeng arawin ang itlog, ha? Basta naglo-low carb kayo. Okay. Doc, na-opera na ako sa Galson dati din. Sumakit yung side. Lagi ng tahi ko. Medyo parang ngalay. Need natin ipakonsulta yan. Baka may something dyan. Okay? Consult. Ultrasound ulit. Madalas kang uminom. So, ibig sabihin, pagka umiinom po tayo ng alcohol, okay? Additional dehydration po yan. Ang cause ng alcoholic drink is dehydration. So, stop drinking alcohol para hindi kayo ma-dehydrate. Okay? Ayan. Okay, ano daw ang acidosis? Ang body naging acidic. Okay? So, paano natin i-alkalinize ang ating katawan? Eat real foods, fluid intake, electrolytes. Huwag nating hayaan ma-dehydrate. Pagka na-dehydrate ang katawan natin, nagiging acidotic. Pagka diabetic, usually acidotic na ang katawan. Kaya, you need to lower your sugar, drink fluids, okay? Iwasan natin maging acidotic.
Doc, pwede ba sa may liver steatosis ang cystic mass, gallstone, and GERD sa karne at taba araw 3 months else na po, timan po ako. Yes po. Okay, if you have liver problem, fatty liver, no fruits, no alcohol, no fruits. Okay, ang allowed lang is strawberry and avocado. Okay, if you're having GERD, chew your meal properly 20 times or more before swallowing and eat 80% full. Okay? Or with satiety. Huwag yung pagtayo nyo, parang ang bigat ng tiyan, na overfeed po kayo. Okay? Yan. Paano okay, mag-message lang po. Magbibigay po ako ng details. Is there a chance na ma-normalize ang sugar 500 plus? Oo naman. Okay? Habang may buhay, may pag-asa. Okay? Ang taas niyan, 500. Naku po. Definitely, you're diabetic. Kung RBS, usually random blood sugar, yung sa daliri, pagka nakakita kayo ng 200 and above, mag-isip na kayo na diabetic na kayo. Okay? So, yes, consult para mabigyan kayo ng napakagandang advice, bigyan kayo ng recommendation kung anong gagawin. Okay? When to stop my maintenance BP? Okay. Monitor your blood pressure upon waking up and before going to sleep. Then after 3 months, pa-consult po kayo. Doktor po ang mag-adjust ng gamot ninyo. Okay? 96, I think normal po ang CREA na 96. Tingnan niyo po yung yung lab result niyo. Merong normal value dun eh. Doc, bakit po yung father ko parang nagpapaltos yung sa may paa niya na may tubig-tubig? Baka ang tawag dito, mamaso. Need natin consultation for, no? Baka may bacterial infection. Need physical examination. Kailangan makita ng doktor yan, ha? Okay. Ako po, Doc, tinigil ko muna pag-inom ng gamot ko kasi pansin ko kung kailan po ako uminom, saka po na mga daliri sa paa at kamay ko. Inuuntin ko po ayusin ang lifestyle. Ako po, need yung consultation para ma-address. Pwede naman natin palitan yung maintenance ngayon. Pero observe ninyo, okay? Baka naman nakakatakot na yung BP ninyo. Okay, yan. Doc, pwede ba biglain ang pag-low carb? Ba? Ako binigla ko siya. Kanya-kanyang katawan yan eh. May iba kayang biglain, may iba hindi kaya. Okay? So, kung gusto mo biglain at sa tingin mo hindi mo kaya, magpa-guide, magpa-monitor. Okay? Kung kaya mo naman na biglain, okay. Listen to your body, consult first, may baseline laboratory. Kung hindi mo kaya biglain, okay lang, unti-unti natin. Alam mo ang unting-unti? Ito yung ina-advise ko. Tanggalin nyo ang processed food, tanggalin yung sugar food, sugar drink. Yun lang, yung dalawang yun lang. Makakakita kayo ng improvement. Pero medyo matagal pa ang yung totally improved. Okay? Pero meron, every month makakakita kayo ng improvement. Okay? So, depende yan sa katawan natin, ha? Okay. Ay, pwede daw ba araw-arawin ang itlog or canned goods? Yeah. Okay, canned goods is sa akin processed. Okay? So, eat real foods sa wet market lang yan. Okay? Okay, Doc, I recently got into exercise, nagka-calorie deficit, pero nag-maintain yung weight ko. Okay, so, tingnan niyo. Ang low carb has a natural caloric deficit. Kasi minsan, twice a day ka na lang kumakain or once a day. Okay? Pero included pa rin na dapat mag-exercise tayo. Do lifting, do cardio. Consistently. Okay? Pagka nag-maintain ang weight,
during caloric deficit, tapos exercise, you need to lessen the carbs. Okay? Carbohydrates yan. Problem kasi, pagka mataas ang carbs, pero same calorie, ano pa rin, nagkakaroon ng fat storage. Kasi pagka carbohydrates, di ba, ito, no? Less carbohydrates, more carbohydrates. Pero same calorie. The problem, pag may high ang carbohydrates mo, tumataas ang sugar. Pag tumataas ang sugar, insulin. Okay? Mag-a-appear. Pag may insulin, anong signal ng insulin? Storage of fat. Magpa-fat storage siya. Hindi siya mag-burn ng fat. Kaya tingnan nyo, yung iba nagme-maintain lang, yung iba tumataas din. Okay? Newbie, LC po, from 71 to 67 na ako. Na-trigger po vertigo ko. Ano po pwede ko inumin? Not fasting yet. Baka dehydration. Okay? Kadalasan sa mga newbie, hindi umiinom ng electrolytes. If you feel dizzy, headache, weakness, sip your electrolytes. Pagka nawala, dehydrated. Pag hindi nawala, kumain na. Baka gutom. Okay. Doc, kapag po ba palagi may pigsa, mataas sugar? Hindi naman. Pwedeng normal ang sugar mo, pero nakakapigsa. Pero kasi ang pigsa is more of cellulitis yan. So, infection, kailangan ng antibiotic. Okay? Doc, 422 na kreya ng tatay ko. Ano po may ginagawin? Mataas po lahat. Sugar, blood pressure, uric. Oo, talagang tataas yan. Address that. Kailangan baguhin yung lifestyle. Sa pagkaganyan, need consultation, makausap pong family. Kasi maraming i-compute. Anong pwedeng kainin sa may CKD? Okay. Usually sa CKD, we lower our protein. So mag-focus ka sa fats. Kadalasan, takot tayo sa fats. Kadalasan. Pero merong mga patient focus sa fats. Okay? Mas maganda yung kanilang aura. Mas nag-i-improve. Okay? Fats has no protein. Ngayon, dun sa mga takot sa fats, huwag kayong magalala, may veggies. Kaya pwede nyo i-combine yung fats, veggies. Basta wala ng high carbs, wala ng processed food, wala ng sugary food, sugar drink. Okay? Kino-compute po yan. Kaya nga, lahat po ng mga may CKD need consultation. I-address natin kung ano yung problem. Kasi may iba naman na may CKD, walang diabetes. May ibang CKD na hypertensive lang. Okay? Yung iba, diabetic lang. Yung iba, walang hypertension, walang diabetes. Pero bakit sira ang kidney nila? Okay? So, individualized po talaga ang CKD. Or any lifestyle diseases, pagka nag-change tayo, individualized approach pa rin. Okay? Ayan. 121 po ang blood sugar. Okay. Usually, no, pagka nagpapamonitor ako, wala pang kain, nag-check ng sugar, ang goal natin dyan is 100 and below. Pagka after meal, like after dinner, 2 hours, check kayo ng sugar. Ang goal natin, 125 and below. After meal yan, after dinner. 2 hours after dinner, take sugar, kung 125 and below, goal natin yan. Okay? So, kung 121 ang blood sugar, 2 hours after eating yan, goal na tayo. Okay? Nawawala po ba yung gestational diabetes? Alam nyo ang definition ng gestational diabetes. Pagka nagbuntis kayo, nagkaroon kayo ng diabetes, mataas ang sugar. Yan yung tinatawag na gestational diabetes. Kaya nga, once na iluwan ninyo ang supling, dapat magno-normal na yan. Okay? Pero more than likely, marami dyan na mga gestational diabetes, tuloy-tuloy naging diabetic na. Okay? Yung iba nga, sabi, pagka panganak daw niya, tumaba daw siya. So normal lang daw sa nanganganak, tataba. Kaya pagka
napakarami niyong anak, kailangan okay lang daw na mataba. Tabang-taba. No, hindi. Hindi naman. Merong mga nabubuntis, normal pa rin ang weight. So, wag yun ang irasyon natin na pagka nanganak, okay lang na mataba. No, hindi. Okay? Pagka mataas po ang CREA, pinapatanggal ko na yung mga magic na hinahalo sa pagkain. Tinatanggal ko na rin ang patis toyo. Salt and pepper, herbs and spices lang tayo. Dok, walang lasa. Think. Mindset. Gusto mong umokay ang iyong CREA, yung kidney? Okay? Gawin mo yan. Kung hindi mo matiis ang yung mga hinahalo, pampalasa, good luck. Good luck ba to? Ayun lang. Pero definitely, if you are in the shoe of someone who has CKD, gagawin mo ang lahat para mag-normal. Ito, recently, may minomonitor kami. Natutuwa ako sa kanya. Tuwang-tuwa talaga ako sa kanya. Ito nung nakausap ko, depressed na depressed. Parang sukluban ng lahat ng problema, no? Talagang depressed. Ang sabi sa kanya, dialysis. Imagine mo ang kanyang CREA 6. Parang 6 yata. Yes, 6. Kung ikaw ba naman sabihan magda-dialysis, naku po. Nakakalungkot. Okay? So, in-explain ko yung program. In-explain ko how to do this. We're going to limit the protein, mag-focus sa fats, takot sa fats, so sa vegetable siya, okay lang yon. Ang mahalaga kasi, when you do this lifestyle change, alam, yung, very peace, yung at peace ka dun sa kinakain mo. Yung hindi ka kinakabahan. Kasi madalas, no, kahit na sabihin ko mas better is fats, habang kumakain siya ng taba daw, kabadong-kabado daw siya. Na, naku po, puro fats tong kinakain ko. Okay? So sabi ko, kung saan po kayo comfortable, doon muna tayo. Kasi sa clinical experience ko po, fats with veggies, no? Mas madalas nga yung iba, maraming veggies. Nag-improve ang kanilang CREA eventually. So, kung saan ka comfortable, doon tayo. Ay guide natin yung mga may mga gusto magpababa ng CREA. So, ito, 6, no? December lang to. Pinaulit ng January, ito lang, 2.4 yata. 2.4. Hay, tuwang-tuwa ako. Sabi ko, ayan ha. Hindi na yan pan-dialysis, 2.4. Baba mo pa natin. Ang latest niya, nakatatlo siya 2.4, 2.5, 2.4, tapos ngayon 2.15. Okay? January 2, 2.5, 2.54. January 8, 2.4. Then, ito lang, January 21, ang kanyang CREA is 2.15. Imagine mo from 6, nag-improve siya sa ganito. Okay? So, with the right mindset and support of the family, napaka-importante yung support ng family. Pagka walang support ng family, nako, ang hirap. Paano mo gagawin to? Kontra ang asawa mo. Paano ko gagawin to? Kontra ang anak mo. Ang maganda dito, asawa, suportado. Ang anak, suportado din. Yun ang pinaka-importante dyan. At nakakatuwa at may improvement. In 1 month pa lang. Imagine mo, 6 months, 1 year. Okay? Kaya, kayang-kaya natin yan. Okay? Yan. Okay, diabetic na po ako. FBS 8. Yes. Out ang sugar, processed food, fast food, resto. Eat home cooked meal.
Nako, ito no, pag kami binigay sa inyong mga nutrition na for diabetes, no, pagka tinikman ninyo at matamis, out na yun. Out na po yun. Sasabihin nila, kailangan mo tong nutrition na to. Kung hindi, mangangayayat ka, ganyan. Pero pagka tinikman mo tong binibigay ng nutrition at matamis, aba, X na yan. Okay? Kasi, ano ba ang problem natin? Uncontrolled sugar. So, pagkakakain ka ng matamis, lalong magiging uncontrolled. Lalong tataas ang sugar ninyo. Okay? Uy, 1,300 SGPT. Oh my, oh my. Pa-check nyo kung may HEPA profile, pa-ultrasound. Kasi pagka ganito, baka naninilaw na kayo. 1,300. Ang normal kasi SGPT, 34 or 40. 1,300 ang pinag-uusapan, ha? Kasi usually, alarming na, sa yung calci ko. Alarming na yan pagka times 3. So kung 40 ang normal, times 3, that's 120. Times 3 yun. Eto 1,300. Sigurado ako naninilaw na yung pasyente. Kaya napakalaki ng tiyan. Magang-maga ang atay. Baka naman liver cirrhosis na. Check up, consult, bakit mataas ang liver enzyme. Okay? Doc, pwede po ba mag-fasting 12 hours ng CKD3 and my diabetic? Okay. Ganito po yan. Ingat po tayo dyan sa mga fasting kasi minsan nag-extended fasting mga yan. Yung mga medication, kailangan natin i-adjust, lalo na kung may diuretics ang inyong medication. So, pagka nag-fasting kayo, nadidehydrate. Pagka naglo-low carb, mas nadidehydrate. So, low carb with fasting, doble ang dehydration. So, nag-a-adjust po. Kaya kailangan po talaga consultation, malaman yung mga medication, i-adjust natin, then observe. Okay? 73 Crea, I think normal po yata. Normal po yan. Tingnan nyo po yung normal values sa papel. Okay? Ayan. Doing low carb for more than a year, pero lately lang ako nag-strict keto talaga and feels good. Oy! Congratulations po. Fish, egg, at veggies. Okay lang po. Paulit-ulit lang kinakain ko. Okay? No worries. Okay? Ayan. Endometriosis, tapos diabetic. Okay. Ang mga inflammatory po yan, no? Yung endometriosis is, inflammation. Diabetes, definitely, inflammation yan. Change your lifestyle. Focus more on healthy food. Do fasting and exercise. Okay? Correct si Sir Doc Lakay. Thanks sa info mo at vlogs. Yes, naimbag nga rabi kada kayo sa mga Ilocano dyan. Ginahiguma ko kayong lahat sa mga Ilonggo naman. Okay? Lifestyle talaga. Right. Doc, okay lang po ba ako mag-low carb kahit may mga gamot na iniinom? Okay. Yes po. Much better is to focus now sa nutrient-dense food. Tapos, unti-unti baka magulat yung doktor. Uy, ang gaganda ng mga labs mo ah. Magbabawas na ako ng mga gamot. Ang sarap, di ba? Yung iba, Doc, 8,000 per month ang aking maintenance. Nag-low carb. Doc, less than 1,000 na lang yung ginagastos ko. Vitamins na lang. Okay? Okay, yan. Ano pa? Okay. FBS result 8. Kung diabetic na ba, kailangan po malaman natin yung HbA1c. Ha? Pag HbA1c nyo is 6.5 and above, tapos 8 ang result ng FBS nyo, diabetic. Okay? So, change your lifestyle after
3 months, ulitin nyo yung FBS HbA1c. Pagka nag-normal, may benefit pala ang lifestyle change. Do low carb. Tanggalin natin yung mga processed foods, sugar. Okay? Ayan. Ang low carb, hindi high protein ha. Baka iniisip nyo. Kaya sa mga CKD, pagka sinabi naglo-low carb po ako, magugulat sila, baka akala nila high protein. Sa totoo lang, you need consult talaga pagka may CKD. Malay nyo, dehydrated lang ang katawan ninyo. Kaya tumaas ang CREA. May mga tinitingnan po tayo dyan para makonsider na kidney problem na talaga. Renolog, 160 mg, gamot, siya, vitamins po sa kidney. Okay? May amino acid pa nga yan. Keto analog plus amino acid. Okay. Ayan. Okay, pagka may first time akong patient na diabetic, hindi muna ako nag-start ng medication. Kakausapin ko po masinsinan yung pasyente. Anong gusto mo? Eto, ili-lecture ko. Complication, yan. Complication. Ngayon, pwede mong baguhin yung lifestyle ngayon. Start ka na ngayon. Then after a month or 2 months, paulit natin to. Pagka nag-normalize, no need for meds. Diba? Yun yung, ang maganda dito, yung side effect ng medication, hindi mo na makukuha. Okay? Kasi ang mahalaga dito is, naturally, you will be more healthier. Naturally, you will heal. Naturally, mapapababa mo ang sugar. Not with medication na may side effect. Okay? Pero, huwag niyong i-mistook me na hindi ako nagbibigay ng meds. Nagbibigay din po ako ng meds kung kinakailangan. Okay? Pag hindi naman kailangan, kung mapababa nyo ba naman ang sugar ninyo in 1 month? Aba, very good yun. Pero kung hindi nyo kaya mag-lifestyle change, kasi alam mo, naintindihan ko yung iba hindi nagbabago. Bakit? Addicted eh. Addicted sa sugar. Nagwawala pagka hindi makakain ng matamis or makainom ng matamis. O kaya, tatakas. Lalabas muna ako. Hindi mo na alam kung anong kinain sa labas. Definitely, may sugar yun. So, ayan na. Pagbalik, tatanungin mo, kumain ka ba ng ano? Hindi. Pero pagka nag-check ng sugar, ayan na. Booking. Mataas ang sugar. Kaya doon sa mga minomonitor ko, kahit hindi kayo magpadala ng mga pagkain, pagka nakita ko na yung mga data, yung sugar niyo, yung BP niyo, alam ko na meron na kayo nakain. Paano po yung mga graveyard shift ang trabaho? Kagaya ko, Doc, may papayo po ba kayo? Okay. Sa mga graveyard shift, when you go home, sigurado tumitirik na ang araw, maliwanag. Itong gagawin nyo. Make sure your bedroom, ay dark. Makapal na curtain, pati sa door nyo, maglagay kayo. Okay? Para akala ng katawan, gabi. Okay? So, ganun yun. Tapos, kung may mga mararamdaman mga discomfort, yan ay tinatawag ko ng occupational hazard. Hazard yan ng occupation. Okay? Kadalasan sa mga graveyard shift, puro processed food ang kinakain. Easy. Okay? Wala na mapagbilhan. Ito na pinakamadali. 3 minutes, luto na. Haluan mo lang ng tubig, luto na. Okay? So, for process na. Okay? Yan. Okay. Ilang linggo na po namamanhidhin lalaki ko sa paa. Uy. Number 1 muna is address natin yung fluids. Baka dehydrated lang po kayo. Number 2, baka nga diabetic na kayo. If ever diabetic kayo, pwedeng diabetic neuropathy. At least yung lalaki. Or baka naman may gouty arthritis kayo. Kaya laboratory pa rin yan. Check up para malaman. Pero ayusin nyo na yung fluids ninyo.
Doc, may gamot po ba sa rashes ng dengue? Wala po. Okay? If you have dengue, no, there are 4 strains ng dengue. Isa dyan pwede sa bahay, pero the most palagi naka-confine. So, paano natin masasabing i-confine? Pagka may active bleeding, kailangan i-confine natin yan. Pagka ang BP is irregular, kailangan natin i-confine. Pag patient is dehydrated, ayaw uminom, ayaw kumain, no? Kailangan i-confine. Okay? Fluids ang pinaka-importante dyan. Ngayon, pagka lumalabas ng rashes, paggaling na yan. Okay? Paggaling na yan. Nangangati na lang yung katawan. Nandun na kayo sa nagre-recover na yung katawan ninyo. Pag lumabas ang rashes. Okay? Ayun. Tapos, mga 3 days without fever, okay na yan, dengue na yan. Okay? Hi, Doc. Parang bumabalik UTI ko. Plano ko na po sana bumalik sa any advice. Okay. UTI, infection. Most common yan sa mga babae. Bakit? Maiksi lang ang daanan ng ihi. So, prone for infection pagka naguhugas after defecating, pwedeng pumunta dun sa daanan ng ihi. Because yung UTI, most common dyan is, no, dito, bacteria infection from feces. Okay? So, fluids, pwede. Then, washing, syempre. Okay? And, wala namang connection na hindi ka maglo-low carb. Pwede ka namang low carb. Yes, kahit may UTI. Kasi ang gamot lang naman sa UTI, antibiotic. Okay? Doc, 300 CREA, 16 ang EGFR. Okay, that's CKD4. Ay, yeah, CKD4 yan. Kasi kung CKD5, that's 15 below. Habang may buhay, sabi ko nga, may pag-asa. Meron akong isang patient from CKD10. Nag-improve siya. 29. Nag-improve. Yeah. Siyempre, kailangan ayusin. Dapat consult. May mga dapat na ayusin dyan. Okay. Ayan. Good evening. Pwede po ba mag-low carb yung may sakit sa puso? Okay. Yes. And you need to be monitored. Lalo na pag may mga health condition like yan, heart failure, nag-i-insulin. Okay? First time, walang may alam paano gumawa ng low carb. You need to be monitored and guided. Okay? Ang mahalaga dito is maturuan kayo na properly. May mga patient po kami, no? Minonitor, ginaid, from kailang i-bypass, no? Kaso walang budget. Okay? Lifestyle change, naganap siya ng cardiologist na conservative, nakahanap naman, then binago niya ang lifestyle niya. The good news was, nung binago niya ang lifestyle, nagbubuhat na to, imagine mo, nagka-carnivore pa siya. Okay? From being weak, stronger na siya ngayon. Tapos, ang good news niya na nagpa-follow-up consult sa akin, ang sabi ng cardiologist, 80% healed ang kanyang puso. 80%, ang laki nun. Okay? So, improve nyo lang yung lifestyle niyo, mag-i-improve ang health niyo. Okay? Ayan. May possible po bang bumaba ang sugar na nasa 6.7? 6 or 7? Oo naman. Yung iba nga, 11 eh. Nagno-normal eh. You need just to have a deep knowledge, learning. So, pag-aralan ninyo ang low carb. Okay? Madali naman yung iba. Madali. Depende sa mga tao din yan. Yung iba nahihirapan, needed guidance yan. Yung iba, naiintindihan, very good. Continue lang. Kung sa akin, if you are benefiting in this lifestyle, continue. Okay? Huwag kayo mapanghinaan ng loob.
Normal po ba ang 99/57? Ang BP, 1 week pa lang ako nag-take ng gamot. 31 years old. Okay, monitor niyo po ang BP niyo for a month. Pagka puro kayo 99/57, 89/56, ang goal kasi natin dyan is 90/60 up to 120/80. Okay? Then, consult kayo. Pakita niyo yung monitoring. And hopefully, mag-adjust sila ng medication. Okay, okay lang po ba ang OMAD kahit diabetic type 2? As long as hindi ka nag-insulin, control ang sugar mo, ang medication mo, dito, isa na lang or sana wala na. Okay? Mas safer tayo dyan. Kasi, pagka nag-insulin kayo, nag-OMAD, kakaroon ng problem eh. Yung lalong nanghihina. Okay? So, please consult para mas ma-advise ang ka ng maigi. Paano mag-start ng low carb? Pinaka-possible na pwede kayo mag-start, i-out nyo na ang processed food. Then, i-out nyo na ang sugar food, sugar drink. O, dun pa lang. Yung dalawang yon, processed at saka sugary food and drinks, yung dalawang yan, tanggalin nyo sa sirkulasyon ninyo. Yun, nag-i-start na kayo ng low carb. Okay? Ayan. Doc, bumalik fatty liver ko sa recent ultrasound. Nako. So, ang question dyan, did you go back to your previous lifestyle or pa-cheat-cheat? Kung may fatty liver, out po ang fruits, out ang alcohol, processed food, pagkain sa labas. Focus ka muna sa home-cooked meal. Okay? Yan. How to increase your HDL? Home-cooked meal. Out ang mga pagkain sa labas. Do exercise. Lifting will increase your HDL. Fasting will also increase your HDL. How about yung mga lung cancer po, Doc? Yes, any cancer po, lung, any cancer. Much better mag-low carb po kayo. Eat healthy, real foods. Okay, nako, yan yung sinabi ko kanina. Doc, okay lang ba kahit diabetic, malakas pa din mag-rise, pero naka-calorie deficit naman? Yan yung sinasabi ko, in-explain ko na. High carbs, low carb, same calorie. Check nyo yung sugar. High carb, low carb, same calorie. Check nyo yung sugar. Pagka tumataas ang sugar nyo, definitely, hindi pwede yung mataas ang carbohydrates. Okay? Check po. Okay. Ayan. Malakas kasi ang mga Pinoy, malakas sa kanin, no? Rice is life. Pero, individual approach pa rin. Kung wala naman kayong diabetic, ang sinasuggest ko, liberal low carb. Ang liberal, may 2 cups of rice a day. Pero walang bread, walang pasta. Liberal yun. Kung wala kang health condition. Pagka may health condition ka, hindi na yun. Kailangan mag-strict low carb ka. Okay? Okay. Senior, may maintenance meds, high blood, low carb po siya. Gano'ng nakatagal? Itutuloy po ba ang electrolyte drink? Okay. Sa akin po, no, ang electrolytes, once na adapted ka na sa low carb, during workout or may mga discomfort lang na nararamdaman, saka ka mag-electrolytes. Pero newbie, need new electrolytes spread throughout the day. Okay? Tapos yung total fluids per day, i-minus nyo na lang yung electrolytes. Okay? Yan. Doc, paano po pag mataas ang creat at may high blood, ano po magandang gawin?
abay, mag-change ka na ng lifestyle. Kung hindi, tuloy-tuloy yan. Yung blood pressure, yung CREA, tuloy-tuloy yan. Tataas. Hanggang sa magugulat na lang kayo, magkakagulatan, dialysis. Okay? Doc, pwede po ba mag-low carb ang may hypothyroidism and diabetic? Yes. Marami po akong patient hypothyroidism and hyperthyroidism. Nag-normalize ng kanilang mga thyroid function test. Okay? So, eat real foods. Okay. Anong possible na sakit yung laging nagdidighay? Okay. Normal ng tiyan natin yan, no? So, pagka nagdidighay, ang mahalaga lang is hindi masakit. Okay? Kung may digay, hindi naman masakit, okay lang yan. Okay? Hindi okay pagka may pain. Okay. Ayan. Doc, bakit mainit ang katawan sa may diabetic? Baka naman acidic na ang katawan. So, usually pagka diabetic, nag-acidic ang katawan natin. So, you need to hydrate. O baka naman mainit talaga dyan. Okay? Maligo. Nagpapababa ng temperature. Aha. Ano pa? Type 2 diabetic po ako. Okay lang po ba mag-OBAD? Lagi rin po nagmalunggay tea or dandelion root tea kasama po gulay at prutas sa meal ko. Naku po, ang prutas kasi nagkakos din ng pagtaas ng sugar. Check nyo muna ha. Strawberry and avocado lang ang allowed. Okay? Bakit minsan namamanhid po yung mga kamay at pag namamlansa po ako namamaga po yung talampakan po? Thanks. Baka matagal po nakatayo ha. So, usually, 2 hours. Pagka matagal na nakaupo, na-advise ko na 2 hours, mag-stretching, lie down. After 30 minutes, pwedeng bumalik. Yung iba naman, matagal din na nakatayo. So, pwede ka makaramdam ng discomfort. Okay? Okay, yung dapagliflozin na med, ano po masasabi niyo? Okay. It's a medication, na ito yung tinatawag na SGL2 inhibitors. Para siyang naka-low carb kayo. Ganda ng benefit niyan. Okay? Pero need ng guidance pa rin kasi pagka dehydrated po kayo, pinapastop ko ang dapagliflozin. Pagka dehydrated, delikado po yan pagka So kailangan may naka-monitor. Binibigyan sa mga diabetic, it improves yung kidney function nila. It delays, yung progression ng CKD. Dinidelay niya. Kaso, may side effect. Okay? Ang side effect niya, ito yung mga thrush, so mga fungal infection, incontinence, and pwede ka rin magkaroon ng ketoacidosis sa gamot na yan. Okay? So, kailangan talaga ng monitoring sa mga patient with health issues. Okay? Doc, yung anak kong babae, malimit sumakit ang tiyan niya, lalo na pagka nakakakain siya ng maanghang na ulam. Sigurado ako may kanin yan. Only rice. Pagka maanghang, di ba? Puro pagkanin. Tanggalin niyo po yung mga junk food, processed food, Then, observe. Soft drinks, tanggal. Juice, tanggalin niyo. Okay? Kadalasan kasi mga bata, pagka sumasakit ang tiyan, puro chocolate, puro junk foods ang kinakain nila. Okay? Doc, nakakatulong po ba ang pag-inom ng chia seed sa pagpababa ng blood sugar level? Okay lang siya, pero pagka mataas ng uric acid nyo, huwag naman every day. Pwede naman every other day. Pero pagka mataas ng uric acid, iwas muna. Okay? Nagpapataas siya ng uric acid. Okay, ano pa? Ayan. Doc, 8.3 po ang sugar. Normal po ang taas niya na.
Taas po ang 8.3. Pwede po bang uminom ng tea ang may hyperthyroid as long as it's green, walang creamer, walang sugar sweetener, wala. Good PM po, Doc. Diagnosed po na CKD2 ang kreya ko po is 6. CKD2? 619? Paano naging CKD2 ang 619? Ang taas niyan. Okay. 619. Gusto ko makompute kasi pagka 619, i-compute ko yan. Baka nasa CKD 4, 5 na to. 600 eh. Taas niyan. Okay? Recompute. Baka 4 and 5 na to. Consult. I-address natin yung kreya mo. Doc, may low carb. Anong fruits pwede? If you're diabetic, if you have fatty liver, strawberry and avocado. Yung ibang mga fruits nasa caution food list. Kung wala kayong health issues, walang mga comorbidities, tinatawag. Okay? Okay ang inyong BP. Hindi kayo diabetic yan. Pwede kayo doon sa caution food list. Pero wag every day. 2 or 3 times a week lang. Okay? Paano pababain ang cholesterol? Bakit nyo kailangan pababain? As long as your triglycerides are okay, HDL is elevated, perfect. Hindi kayo diabetic, lahat ng blood parameter normal, except yung cholesterol LDL. Nothing to worry. Do fasting, eat real foods, exercise. Nag-anxiety pa rin kayo dahil mataas ang cholesterol LDL niyo. Do fasting and exercise, it will load. Bumababa po yan. Okay? So, complication of diabetes, blindness, stroke, heart attack, kidney disease, dialysis na yan, amputation, nephropathy, diabetic, neuropathy pala. Okay? So, kung alam nyo ang complication ng diabetes, sigurado ako, iiwas kayo dyan. Bakit? Ba? Gusto nyo hubang ma-stroke? Kalahati ng katawan? Hindi nyo may galaw? Gusto nyo mabulag? Gusto nyo atakin sa puso? Baka wala nang point of no return na yon. Yung iba, karamihan doon sa mga heart attack. Luckily, yung iba na-revive. Okay? Yung iba naman, putol ang paa. Gusto nyo ba yon? Diba ayaw natin ng ganyan? Ayaw natin maputulan? So please, tanggalin nyo na yung high carbs. Tanggalin nyo ng sugar. I know, masarap. I know, sweet tooth kayo. Pero pag inisip nyo, etong mga complication ng diabetes, sigurado ko, tatanggihan nyo na ang mga nag-aalok. Kaya please, mga relative dyan, pag bumisita kayo, hindi kayo magbigay ng mga kakanin, magbigay ng mga matatamis. Pahihirapan nyo yung pasyenteng diabetic. Okay? If you're diabetic, uncontrolled sugar po yan. Kaya bawal kayo sa matatamis na pagkain at inumin. Ang pwede lang sa inyo, mga partner na matatamis. Doon lang. With the right mindset, proper low-carb nutrition, with fasting, and have an active lifestyle, exercise, lifting, and cardio, be the best version of yourself. When you adapt, you will definitely evolve. Ingat po kayo dyan. God bless. Bye.